Salamat, Panginoon. Ang banal Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa magandang balita na inyong binigay sa amin sa magitan ng inyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, na kami po ay muling makakapag-aral ngayong hapon, Lord, ngayong gabi. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan sa aming mga i-discuss ngayon at nawa ito ay magbigay ng papuri sa inyo, sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. So, recap po muna tayo sa nangyari ng mga nung nakaraan. So tayo po ay nasa Book of Romans at ngayon po tayo ay nasa chapter 15 na. Tinapos po natin yung chapter 14 nung nakaraang Sabado. So malaman po natin na ang Book of Romans po ay sulat ni Paul sa simbahan sa Rome at doon po sinulat ni po, ipinaliwanag po ni Paul sa Romans 1:16 na ang magandang balita o ang gospel ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So mula po doon, pinaliwanag ni Paul yung kondisyon ng tao. Pinaliwanag ni Paul yung kondisyon ng mga Hudyo, pinaliwanag ni Paul yung kondisyon ng mga Hintil, na lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos po doon, in-explain niya po yung paano tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. So, malinaw po sa ilang chapter ng Romans na ang yung term na justification kung saan pinawalang sala o idineklarang matuwid ang mga naniwala kay Jesus at sa kanyang ginawa, sa tapos niyang ginawa sa cross. So, yung buod ng tinuturo ni Paul sa Book of Romans. At pagsimula nga po ng 12, nagsimula na po yung application, tapos na ni Paul na i-discuss yung kung gaano kalalim yung ginagawa ng gospel sa ating buhay at yung mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala natin kay Jesus Christ. So, yun nga po, pagka ang nangyari po na last how many Saturdays na discuss ni Paul na yung na hindi po pwedeng husgahan ng isang naniniwala sa pamamagitan ng pagkain o kaya sa holiday. So, marami pong paniniwala sa atin na yun yung focus. Ay, kumakain kayo ng dugo, hindi ka ligtas or something, mga ganung bagay. O kaya hindi kayo nag-celebrate ng ganito. So marami pong ganun ang nangyayari. Kaya nga po, ang sinasabi ko po is hindi basihan itong yung mga pagkain na ito. Pero po, pagkatanggap ng isang Kristiyano ng gospel, hindi niya po mababago basta yung kanyang mga nakaugalian. Kailangan po ng panahon. Kailangan din pong mabago yung kanyang paniniwala, yung kanyang mga nalalaman para mabago yung kanyang paniniwala, para pakawala na siya ng kanyang konsensya sa mga freedom ng isang Christian. So last week, tinapos po natin yung Romans 14. So sa diniscuss po ni Bro Vincent last week na nakasentro po sa Romans 14:21, do not. So wag daw natin for the sake of food destroy the work of God. So yun nga po. Do not for the sake of food destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. So, hindi po natin, huwag po natin sirain yung trabaho ng Diyos sa pag-impose sa konsensya ng mga tao na dahil hindi ka kumakain or dahil kumakain ka, may epekto ito sa iyong kaligtasan. So nabanggit nga po dinivide nga po ni Bro Vincent yung ating passage sa last week na sa do not cause to stumble natin. Huwag daw po tayong magpagsimulan ng katitisuran. Do not grieve your brother. Huwag po natin grieve. Huwag po nating palulungkutin ng ating kapatid. Don't devastate your brother and don't forfeit your witness. So kung naging primary po sa atin, naging malaking bagay sa atin yung pagkain sa yung holiday sa loob ng simbahan. So na-forfeit yung witness
nababaliwala yung gospel or hindi na tayo paniniwalaan. So don't pull down the word of God, number 5. At saka number 6, don't flaunt your liberty. So magpapatuloy po tayo ngayon, dahil po ay nasa Romans 15 na ngayon. So sa Romans 15 po, papatuloy lang ni Paul yung kanyang discussion sa dapat priority. So dapat priority sa church or sa buhay Kristiyano ay ang magandang balita. So meron po tayong may mga pwede po tayong magkakaiba-iba. So meron pong mga sa discuss kahapon ni Bro Vincent last week na meron pong mga bagay na malinaw na sinasabi ng Biblia na ito ang mabuting bagay. Meron din pong mga bagay na hindi diniscuss na nasa gitna na pwedeng magkakaiba-iba ang tayo ng kada naniniwala, pero hindi ito nangangahulugan na kasalanan yun. Pero para sa taong yun, kasalanan yun dahil ang kanyang konsensya ay hindi siya pinapakawalan. So, konsensya po natin yung parte ng ating pagkatao kung saan tayo ay inaakusahan or pinapawalang sala. So, yun po. Kaya po, di ba, pag sa atin, nakukonsensya ako or nagigilty ako. So, yun po yun yung ating set of values na nakabaon sa atin is yun yung nagko-condemn sa atin or nag-a-accuse sa atin or nag-excuse sa atin. So kung ano po yung ating nalalaman, yun po yung nalalaman natin na ating tinanggap, na ating pinapamuhay, yun po yung nagdidikta ng ating konsensya. So yun po yung isang simpleng paliwanag sa bagay. So punta po tayo sa Romans 15:1-13. So sinasabi po sa Romans 15:1-13. So verse 1, we who are strong have an obligation to bear the feelings of the weak and not to please ourselves. So tayo daw po na malalakas ay mayroong obligasyon para dalhin or buhatin or bear with the failings sa mga pagkakamali ng mahihina and not to please ourselves. So wag po nating wag nating i-enjoy yung ating liberty kung katitisuran ng mga mahihina. Verse 2, let each of us please his neighbor for his good. So yung bawat isa daw po sa atin is, so una, do not please ourselves and let each of us please his neighbor. I-please po natin ang ating neighbor para sa kanyang kabutihan. So yung direksyon po na pag-please natin is para sa mabuti, to build him up, to strengthen him up. For Christ did not please himself, but as it is written, so si Kristo ay hindi niya pinli sa kanyang sarili, tulad ng nasusulat, the reproaches of those who reproach you fell on me. So yung galit daw po ng mga tao dapat nakatuon sa mga makasalanan ay nahulog kay Kristo. Parang ganun po, yung hindi karapat-dapat kay Jesus na akusasyon, sama ng loob o galit ay napunta sa kanya instead sa karapat-dapat. So, ihatiin po natin yung verse 1. So, we who are strong, tayo po na malalakas, have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. So, sino po ba yung mga strong na Christian? So, yung mga strong na Christian po ay yung mga are those who know, yung mga nakakaalam, accepted, natanggap nila yung kanilang kaalaman, and are able to enjoy their Christian freedom. So, importante po yun, no? Alam mo, yung kalayaan, natanggap mo ang iyong kalayaan, at nai-enjoy mo ang iyong kalayaan. Yun po yung mga strong Christian. Yun po yung mga malalakas. So, paano po nangyari yun na sila yung malalakas? So, yung pagkakaalam po natin kung ano yung pwede natin gawin na hindi masama o hindi kasalanan is may enjoy natin kung kaya nating tanggapin. So kagaya po na nasabi natin na yung konsensya po yung limiter.
kumbaga kung anong na-program natin sa ating konsensya, yung naglilinya sa atin kung saan ang kasalanan o hindi, kung saan makikita natin, mafe-feel tayo ng guilty or feeling natin masama sa ating kalooban o hindi natin makikita. So, alam natin, natanggap natin, at na-enjoy natin. So especially, nangyayari po ito sa mga bagay na hindi na central sa pananampalataya. So, sa mga Hudyo po kasi, central yun yung pagkain. Dapat hindi ka kakain ng madumi. Dapat hindi ka mababahira ng kadumihan ng mga hintil. Di ba nga, ang trato ng mga Hudyo sa mga hintil ay mga madudumi. Pag sila ay lumalakad, papagpag nila yung alikabok ng lugar ng mga hintil para hindi pa pumasok sa Jerusalem. So, ganun po yung kanilang mentality. Pero, ngayong pinahayag na ni Jesus ang gospel, na-accomplish ng Jesus ang gospel, ang salvation sa pamamagitan ng balita, meron ng kalayaan. Hindi na central yung mga kinakain, hindi na central yung mga holidays. So, ang importante na ang magandang balita ay patuloy na ipapalaganap, naririnig ng tao, na ipapamuhay sa loob ng simbahan. So strong Christians are those who knows, accepted, and are able to enjoy their Christian freedom. So yung mga bago po na kung galing sila sa Judaismo, may mga bagay na hindi nila kayang kainin. Alam nila, okay, pwede nito kainin, pero buong buhay nila, hindi pa nila kakain. So, alam nila na malaya sila kumain ng kahit ano. Pero, hindi pa nila matanggap. Pag hindi mo matanggap, hindi mo ma-enjoy. So, ano po ang obligasyon ng mga strong Christian? To bear. So, yung to bear does not simply mean tolerate. Yung pag-bear po, paano ba Tagalog? Pagbuhat natin or pag-akay natin sa mga bagong Kristiyano ay hindi lang simple na hinahayaan natin sila. Hindi na simple na tinotolerate natin sila. Kasi hindi sila pwedeng manatili na young Christian. So, but carry along, aakayin natin, carry along a brother in his failings. So, unawain natin na hindi pa kaya ng konsensya ng ating kapatid. Pero hindi din natin hahayaan na hindi niya malaman yung katotohanan. Na ito yung mga kalayaan natin sa gospel, sa pagsunod natin kay Kristo. So, yun po yung bearing. We have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. So, not to please ourselves is the discretion. Ito po yung sa isang mananampalataya, mukal niyang hindi enjoy yung kanyang kalayaan is the discretion of the strong believer to forgo of his freedom out of love for the weaker brother. So for example po, katulad na nasabi ni Bro Vincent last week, yung pag-inom ng alak is hindi inherently masama. Hindi sinasabi ng Bible yun. Ang clear ng Bible na sinasabi ang masama is yung pagkalasing. So yun po, kung ang isang bagong kapatiran ay nanggaling sa buhay ng isang lasinggero, at yung pag-inom natin ng isang baso ng alak or something is makapastumble sa kanya na babalik siya dun sa kanyang bisyo. So hindi natin gagawin yung pag-inom ng alak dahil alam natin matititsyon ang ating kapatid. Ito po yung concept na hindi natin piniplease ang ating sarili. Alam natin may kalayaan tayong enjoy ang bagay na ito, pero dahil tayo ay may kapatid na mahina at mahal natin siya, hindi natin i-enjoy yung kalayaan. So isa sa mga example sa Bible is yung pagkain ng karne. So ang pagka-describe ni Paul sa mga hindi kumakain ng karne ay may hina.
So, sa sitwasyon po nila, nung unang panahon po, ang inaalay po sa simbahan, ay sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan ay karne. Ganun din po sa Israel, na inaalay ang mga tupa at ang parte nun ay pagkain ng mga pati. So, ganun din po yung mga templo ng mga Diyos-Diyosan na hindi po nito. So, maging sa Hudyo at maging sa hindi, may mga kaso na hindi sila makakain ng karne dahil alam nila or naghihinala sila na malamang ito ay binili sa tindahan sa likod ng templo or ito ay madumi. Kasi nga po, yung mga karning inaalay sa mga templo ng Diyos-Diyosan ay sobra-sobra. Ang ginagawa ng mga pari ng mga Diyos-Diyosan ito, binibenta yung karne sa likod sa tindahan para gawing pera pagtustos ng kanilang Diyos-Diyosan. So, ganun po yung nangyayari. So, hindi lamang sa mga side ng Hudyo, merong ganong kaso, meron din po sa side ng mga Gentiles. Na nakonvict sila na ang pagkain ng karne na inalay sa Diyos-Diyosan ay masama. Yun po yung kumakain sa kanilang konsensya. Sa verse 2 naman po, let each of us please his neighbor for his good, to build him up. So please our neighbor out of concern for his good, in order to strengthen him. So hindi po yun na hahayaan lang natin sa kapatid, ay bago pa lang sa kapatid, hindi okay lang yan, hayaan mo lang. So sa pagka hinayaan mo ng hinayaan sa kapatid at patuloy na lang siya sa paggawa ng ng bagay na ito, na takot kumain, takot hindi pwede yan, tapos ginagawa na i-enforce niya na yung mga bagay-bagay na supposed to be freedom niya at nakalimutan natin ang paliwanag, hindi din po mainam yun, di ba? So, tinatanggap natin ang kanilang kahinaan, pero at the same time, sa pagmamahal natin sa kanila, kailangan din po natin silang idirekta sa mabuti. So, paano po, ano po bang itsura nun sa normal na buhay? For example, yung tanong na bakit? Bakit mo ginagawa yan? O, di ba, pagka nag-November 1, pupunta sa sementeryo. Tapos, bakit ka mananalangin? Di ba? Kasi ang nangyayari sa November 1 is nananalangin ka sa patay. So, nagtatanong tayo, bakit? Nasaan ba yan sa Bible? Inutos ba yan ng Diyos? So, makikita po natin sa mga ganong interaction at pagbabasa ng Bible, sa pagtatanong ng mga simpleng tanong, paglalatag sa mga mahinang kapatid ng argumento o ng logic o mga rason ng mga bagay-bagay, mapupoint natin siya sa mabuti para mas strengthen natin siya, para mapalakas natin si kapatid sa pananampalataya. Verse 3, for Christ did not please himself. Hindi po pinlis ni Jesus ang kanyang sarili. Bagkus, pinlis niya ang kanyang Ama sa langit. Pinlis niya ang kanyang Ama sa langit. But as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on you. Yung mga taong galit sa Diyos, yung galit nila sa Diyos ay binigay nila mismo kay Jesus sa kanyang cross. So, hindi po natin kaya yung ganong magnitude. Hindi po natin kaya yung may pako sa cross, mailibing at mabuhay na maguli. Pero tayo ay sumusunod kay Kristo, kailangan din po natin na magsakripisyo para sa kabutihan ng ating mahihinang kapatid at para sa kanilang kalakasan. For their good and to build them up. So mahina po sila ngayon, pero yung ating direksyon, yung ating pag-uusap, yung ating concern sa kanila is nagtuturo sa kanila para sa kanilang kabutihan. Para mapalakas sila sa pananampalataya. Tulad ng pagsunod ni Paul kay Jesucristo, pagsunod natin kay Paul, pag-instruct sa atin ni Paul. So yun po yung nangyayari. So galing sa magandang balita, patungo sa ating pamumuhay. Patungo sa ating pakikitungo
lalo na sa mga bagong nananampalataya. So, patuloy po tayo sa verse 4. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. So kung ano na po ang nasusulat ng mga naunang panahon, ay sinulat po para maturuan tayo, for our instruction. That through endurance and through encouragement of the scripture, we might have hope. So yung para sa instruction, yung nakasulat na po, yung the Old Testament instructs us of the same God of the new covenant in the Lord Jesus. So, kung alam na po natin, naturuan tayo na maayos, alam po natin na ang buong Old Testament ay tumatanaw sa future at nagtuturo sa pagdating ni Jesus Christ. So makikita po natin sa New Testament kung papaano tinrato ni Jesus ang Old Testament. Kung papaano ang lahat ng madaming bagay ay na-fulfill mismo kay Jesus. At ang Diyos ng Old Testament ay ang Diyos ng New Testament. Ang Diyos ng New Covenant. Mas lalo lang na inireveal ni Jesus Christ na ang mga bagay-bagay at yung kaligtasan. Ni-reveal ni Jesus Christ yung kaligtasan na pinlano ng Ama, isinagawa ni Jesus, at ina-apply niya sa atin ng banal na Espiritu. Kaya yung Old Testament po is written for our instruction. Dahil lahat pong nakasulat sa New Testament ay dumidepende din sa nakasulat sa Old Testament. Hindi po nagbago. Tuloy-tuloy po yung flow ng istorya ng pagliligtas from Old Testament to the New Testament. That through endurance is the resilience, yung ating po pagpapatuloy despite being under pressure and not succumbing to the pressure. Di po ba alam po natin na mahirap po ang buhay Kristiyano? Dahil iba siya sa lahat ng paniniwala. Iba siya sa mundo. Pag tayo ay naniwala sa gospel, nagbabago ang ating puso, nagbabago ang ating pananaw, nagbabago ang mga taong gustong lumapit sa atin, yung mga kasalanan is tinatabi natin, yung mga taong galit kay Jesus ay hindi na natin, ay lumalayo na sa atin. Pero kahit pa man mahirap ang buhay Kristiyano, through endurance and through encouragement of the Scripture, meron po tayong pag-asa. We have hope. So yung encouragement po ng Scripture, encouragement from the Scripture is that it clearly is the promises of God, which is our hope. So alam po natin yung ating pag-asa kasi alam po natin kung ano yung gagawin ni Jesus. Alam po natin kung ano yung pangako ni Jesus sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Alam po natin yung pinangako ng Diyos. Alam po natin na tayo pinatawad sa kasalanan. Alam po natin na tayo ay nilupuban na ng katwiran ni Jesus. Alam po natin na si Jesus ay namatay bilang kabayaran ng ating kasalanan para tayo ay maaari niyang buhayin muli. So alam din po natin na si Jesus ay nabuhay muli galing sa patay dahil ganun din po ang gagawin niya sa atin. Tayo din po, pagdating ng Jesus, ng pagbabalik ni Jesus, ay bubuhayin niya galing sa patay. So malinaw po yung ating pag-asa. Malinaw po yung ating tinitingnan. Alam po natin na hindi po tayo mawawala kay Jesus. Alam po natin na pag binuhay niya tayo ay hindi na tayo mawawala sa kanyang presensya. So sa pag-aaral natin ng Bible, pag tiwala natin sa gospel, na-endure natin yung buhay, yung kahirapan ng buhay, yung mga pagsubok na dumadating sa atin.
So, hindi ibig sabihin malakas tayo, pero alam kasi natin yung ating pag-asa. Alam natin yung pangako ni Jesus. So, verse 5, may the God of endurance and encouragement. So, yung endurance and encouragement ay galing sa Diyos na God of endurance and encouragement. So may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, so in harmony with one another, in accord with Christ Jesus, and together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Verse 7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So verse 5, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another. So kung susundin po natin ito kung susundin po natin na aakayin natin ang mga bagong mananampalataya. Habang yung mga mas malakas pa kaysa sa atin, inaakay din tayo. Meron tayong unity among brothers. Meron tayong unity dahil sa mga pinorgo nating freedom para ma-accommodate at maituro, ma-build, ma-strengthen na pang mahinang kapatid, meron tayong unity. Hindi lang yon, in accord with Christ Jesus. Meron tayong unity with Jesus Christ. That together, at sama-sama tayo na maaaring with one voice glorify the God and Father. So unity among brothers, unity with Jesus Christ, and united, magkakaisa tayo in glorifying God the Father. So yun po yung blessing ni Paul para sa mga taga-Romans at para na din sa na ang Diyos po, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Hindi po ba? Kung yung mahihinang kapatid ay hindi i-judge yung malalakas na kapatid, kung yung malalakas na kapatid ay i-carry along ang mahihinang kapatid, meron tayong unity sa isa't isa, kaisa din tayo ni Jesus, at magkakasama tayo sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Verse 7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So naalala ko lang yun sa Romans 5:6-8, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. So habang tayo po ay mahina, nung sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa mga kalaban ng Diyos. For one will scarcely die for a righteous person. Napakadalang na mamatay ang tao para sa isang matuwid na tao. Though perhaps for a good person, one would dare to even die. So may mga mabubuting tao na pwedeng pagpakamatayan ng iba. Pero hiwalay po yung Diyos. Hiwalay po ang Diyos. Hiwalay si Jesus. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus para sa kanyang mga kalaban. At nung na-accomplish na ni Jesus yung sa kanyang sakripisyo, meron ng paraan para tanggapin niya ang mga maniniwala sa kanya. Hindi po ba napakaganda ng magandang balita? Napakaganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napaka-solid ng ating pinanghahawakan na gospel. Nananatiling ang Diyos ay banal at ang cross ang naging paraan niya
para i-uphold ang kanyang justisya at ang kanyang awa. Dahil matuwid ang Diyos, dahil pinarusahan niya ang kasalanan ng isang Kristiyano kay Jesus sa kanyang cross. Kaya pwede niyang patawarin ang isang makasalanan na maniniwala at maglalagak ng kanyang buhay sa ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. So, verse 8, for I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness. So, sinasabi ni Paul na si Kristo ay naging alipin ng mga Hudyo, ng mga circumcised to show God's truthfulness. Para ipakita yung pagiging totoo ng Diyos. So yung Diyos po ng Old Testament ay pinatutunayan ng pagkabuhay ni Jesus, kanyang sakripisyong kamatayan, at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. So pinatotohanan ng buhay ni Jesus yung sinasabi ng Old Testament. In order to confirm the promises given to the patriarchs. Para patunayan din na totoo yung mga pangako ng Diyos na binigay sa patriarchs. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ito yung surprise. And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. Kita niyo po yun? Totoo ang Diyos ng Old Testament, totoo ang promises ng Diyos ng Old Testament, at mayroong awa, mercy, para sa mga Hintil. And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. As it is written, therefore, I will praise you among the Gentiles and sing to your name. So Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarch, and in order that the Gentiles might glorify God for His mercy. So makita po natin, Christ became servant. Dinaisect ko lang, hiniwa ko lang yung words. Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, to confirm the promises given to the patriarchs, that the Gentiles might glorify God for His mercy. So hindi po totoo na hindi kasama ang Gentile. Noon pa man ay kasama na ang mga Hintil sa plano. Totoo na ipinakita ng Diyos na siya ang tunay na Diyos sa pagligtas niya sa Israel galing sa Egypt, sa pakipagrelasyon niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga madaming milagro at sa victory ng Israel hanggang sa makarating sila sa Promised Land kahit na mga rebelde sila, lagi nilang tinatalikuran ng Diyos. Lahat ng yun ay lahat ng katotohanan ng Diyos sa Old Testament ay pinatunayan nung dumating si Jesus at nabuhay dito sa mundo. Yung to the circumcised, para sa mga Hudyo, na ipakita sa mga Hudyo na totoo ang mga pangako ng Diyos. At kinukonfirm yung pinangako ng Diyos sa kanilang ninuno, sa kanilang patriarchs, that the Gentiles might glorify God for His mercy. Ito yung surprise. Pero hindi din. Kasi,
nakasulat sa Old Testament. Yung mga kinakot ni Paul, itong, therefore I will praise you among the Gentiles and sing your name. And again it says, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles have hope. Lahat po ng quotation na binigay ni Paul ay nakasulat sa kanilang Biblia, ay nakasulat sa Old Testament. Maaring ang interpretation nila is sasakupin yung buong Gentiles, kaya mapipilitan yung mga Gentiles na i-worship Jesus Christ or i-worship ang Diyos na tunay. Maaring ganun po yung basa nila, pero hindi. Ang sinasabi ni Paul na itong mga bagay na ito ay mercy ng Diyos para sa mga Gentiles. Totoo, ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, at pero may mercy din para sa Gentiles. So meron pong mga ibang grupo ng Christian na sabi nila sila na ang bagong Israel. So magkakaproblema po sila sa pasahin na ito. Kinukonfirm, ina-uphold ang promise ng Diyos sa mga patriarchs at sa bansang Israel. Sa mga tunay na Israelita, sa mga tunay na naniniwala ng Diyos. At kasama din ang mga Hentil. Ang kaibahan lang is yung mga Hentil na naglagak ng kanilang tiwala at pananampalataya sa ginawa ni ni Jesus Christ sa cross. Yun yung tinatawag natin magandang balita. So Paul quotes many Old Testament passages to reinforce that the salvation of Gentiles is not a new thing. So hindi po bago ang salvation ng Gentiles. And it was repeatedly stated in the Old Testament. Paulit-ulit po itong sinabi sa Old Testament. And it is a part of the plan of God. And it was achieved through the gospel of Jesus Christ. So hindi po ba napakaganda sa ating pamumuhay, lahat ng ating ginagawa ay naka-ayon sa gospel. Hindi kumukontra sa ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Ang ating hope ay nakapatong din sa gospel. Nang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi na siya muling mamamatay, ganun din po yung pangako sa atin. Na tayo ay bubuhayin muli at magiging kapiling ni Jesus. So kaya nga po, mahirap man ang buhay, mahirap man mag-akay ng mahina, mahirap man sundin yung mga mature na Christian, pero hindi tayo, kung ako mahina, hindi ako mag-judge. Kung ako yung malakas, aakayin ko yung mas mahina sa akin. Mapahudyo, mapahintil, merong unity within brothers, merong unity with Jesus Christ at united sa pag-worship kay God the Father. So ang last blessing po ni Paul is verse 13, may the God of hope, naway ang Diyos ng pag-asa, fill you, punuin ka with all joy ng kagalakan and peace in believing. Naway ang Diyos ng pag-asa ay punuin ka ng ligaya at kapayapaan sa iyong paniniwala. So that by the power of the Holy Spirit, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay mabuhay na may pag-asa. Nahirapan ang buhay Kristiyano, pero klaro ang ating pag-asa. Klaro ang ating pag-asa. Klaro ang ipinangako ni Jesus.
klaro na makakasama natin siya pagkatapos ng mga paghihirap dito sa mundo. Klaro na yung pininiwalaan natin ang tunay dahil nabuhay galing sa patay si Jesus. At ngayon ay siya ay nasa langit kasama ng Diyos Ama. So hopefully nakunan po natin yung ng encouragement itong passage na ito na kailangan natin mamuhay na akayin yung mga bago at huwag maging judgmental sa mga medyo strict nating mga kapatiran or mga uh, so meron pong mga bagay-bagay na hindi dapat pag-awayan. Meron pong freedom na pwede nating i-enjoy, pero kung hindi kayang i-enjoy ng ating kapatid, dahil mahal natin ang kapatid, hindi natin i-enjoy para hindi siya matigil. So may mga bagay po na gano'n na magsasakripisyo po tayo sa ating mga kapatid. At maintindihan po din po natin na madami din pong nagsasakripisyo ng mga kapatid para sa atin. Nagturuan tayo, nakain tayo, magpaliwanag, sumagot ng mga tanong, maging din po na tayo din po is pagtatanungan ng mga mas mga bata pa sa pananampalataya kaysa sa atin. So, ganun po yung buhay Kristiyano. Mahirap po siya, pero masaya po siya at mayroon po tayong pag-asa. Sure po ang ating pag-asa. So, tayo po ay magsara sa panalangin bago po tayo. Ang banal sa mga Panginoon, salamat Panginoon sa inyong grasya na ipinadala niyo po si Jesus para sa aming kaligtasan. Naway maintindihan namin ang mga sinasabi ni Paul na utos galing sa inyo para makapamuhay po kami ng maayos bilang magkakapatid. Kayo po ang mapupurihan sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.